Dahil nagbabanta ho ang dating Presidente Digong na hindi siya magpapahuli ng buhay. So ibig sabihin ay ang gagawin ng ICC ay i-public ang pag-aresto dito ho kay dating Presidente Digong. Sa buong mundo na wanted itong mga ito. Meron ng warrant. The challenge now is the enforcement. Ano pananaw niyo, ma'am? Nasabay siya, nasa ilalim ng kulambo niya, kukunin na baka magtago sa ilalim ng kulambo, Atty. Conte. lang siya ng PNP. He will have to be turned over because essentially, it's an international court. It's the ICC asking for his custody. He will have to be turned over to another national police or Interpol. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mainit-init pa. Matindi ho ito. Latest update tungkol dito sa paglabas ng warrant of arrest ng ICC laban ho dito sa dating Presidente Digong. Nako ho, ay aarestuhin na itong dating Presidente Digong. Yan ho ang maraming katanungan. Yan ho ang kapanapanabik na maraming nag-aabang tungkol dito sa paglabas ng warrant of arrest galing sa ICC. At siyempre, itong pag-aresto sa dating Presidente Digong. Mga kaibigan, hindi po ito fake news. Inaanyayahan ko po kayo kapag may pagkakataon panoorin, huwag kaligtaan panoorin ang video na ito. Dahil ito ang kasagutan sa mga nagtatanong kung kailan aarestuhin itong dating Presidente Digong ng ICC. At siyempre, tungkol dito sa warrant of arrest galing sa ICC. Bibigyan ko po kayo at ibibigay ko po sa inyo at ibabahagi itong ika nga po latest update. At alam ko, magugulat kayo. At matutuwa kayo. At siyempre, ito ay bad news dito sa mga taga-suporta ng dating Presidente Digong at sa kanyang mga tagapagtanggol. Nako ho, eto, wag na nating patagalin. Alam kong sabik na kayo. Kung si Kibuloy ay naaresto, sino ang susunod? Si Atty. Harry Roque ay pinaghahanap na rin ng alagad ng batas. Sino ang susunod? Dito ho, naaarestuhin ay si Digong. Ito po, mga mahal kong taga-subaybay. Settled already yung issue ng jurisdiction. Although, iba na naman ang sinasabi ni former President Duterte doon sa kanyang podcast nung nakaraang linggo, is it fair to say that even if, let's say, yan po ang ito pong mapapanood nyo at mapapakinggan ay actual interview ho dito po kay Atty. Conte. Ito po ay tinatawan po ng ICC at may access po dito po sa usapin ng ICC. Is being challenged. Merong lalabas na warrant. Ako, sa bahagi ng mga biktima, tiwala kami na may warrant of arrest na lalabas kay Duterte ngayong taon. Dahil consistent yan dun sa framework. Simulan sa poll, sino bang kinikilalang may kasalanan sa war on drugs? So, maliwanag ho, may lalabas ng warrant of arrest dito ho kay Digong ngayong taon. Anong buwan ho lalabas, mga mahal kong taga-subaybay, Ito ko, abangan nyo po. Dahil kapanapanabik ko ito. Dahil dito ho ay matutuklasan po natin na patuloy na talagang hindi na kayang pigilan ang pag-aresto dito ho kay dating Presidente Digong. Duterte, at maski tanungin mo yung mga biktima, hindi yan maglalabas ng police report at titingnan sino ba ang pumatay sa kaanak ko. Hindi yun ang tinuturing na most responsible. Kung sino ang kumalabit ng gatilyo, maaring ay nautusan o kaya binigyan ng pabuya. At yung nag-utos o nagbigay ng pabuya, ang kinikilala nila na may kasalanan.
Kaya sa ICC, where you file cases or charge those who bear the greatest responsibility for crimes against humanity. Ayun na, yan po ang nagsasalita. Itong si Attorney Conte. Nako po, Digong, alam ko ay marami tayong nakukuha ng impormasyon. Nagtatago na ito eh. Already established, there were crimes against humanity committed in the Philippines. Ang tanong po sa investigation, isa lang. Who is most responsible? Who bears the greatest responsibility? Ay, siyempre, alam nyo na. Mga kaibigan, sino po ba ang responsible dito? Alam nyo na ito, Sige, kung alam nyo po kung sino ang responsible dito, ay i-comment nyo po diyan sa comment section. Bahagi ng victims, malinaw, day 1, hindi mamamatay ng ganito ang karaming tao kung hindi naging presidente si Duterte. Siya ang nangako na may mamamatay, at nung may namatay, no other choice but to say, he bears the greatest responsibility. On the record ho yan. Isa ring mga matitibay na ebidensya yan. Nangay ka nga po yung ICC, na ginawa rin pong isa sa mga batayan itong mga pahayag ng dating presidente Digong, na sabi niya, kikitilin ko ang buhay nyo. At yun, after ilang oras ang dami yung nakita sa kalye na wala ng buhay, kinitil ang buhay, nanlabang kuno. Baka tayo mapahaba. Binibigyan ko lang ho kayo ng idea. Hindi bali magsabi ka na ika nga po'y hikitilin ko ang inyong buhay, kukunin ko ang inyong buhay, kung wala namang nangyari na ika nga po'y nawala ng buhay. But ang punto dito, on the record, sinabi ng dating Pangulong Duterte, kukunin ko ang inyong buhay. Ilang oras nakakaraan, napakaraming buhay na po ang nawala. Ang warrant of arrest po ay base sa impormasyon at ebidensya. Doon pagtutukoy na ng ICC na, ito, kahit pa investigation pa lang, ito, either two things kasi pwedeng summons, parang, can we invite you? Or warrant of arrest. Pag warrant of arrest, palagay ko hindi to madadaan sa invitation. Mukhang dun sa warrant of arrest ang pagpatunguhin ng ICC. Kaya inaasahan namin sa loob ng nitong taon, at least may ma-file na dokumento na for the issuance of a warrant of arrest. Ang tanong, yan ang tanong. May katanungan ho. Ito nga si Attorney Conte regarding dito sa paglabas ng warrant of arrest. Ano itong katanungan na ito? So maliwanag po mga kaibigan, lalabas ang warrant of arrest ngayon taon at kailang anong buwan ho ito? Abangan ho dito. Abangan. Dahil matutuklasan po natin dito. Malamang hindi i-public or baka hindi i-public dahil walang responsibilidad ang ICC na i-disclose ito. In fact, confidential yung issuance ng warrant of arrest except under special circumstances. Ang nakita naming special circumstance, in-announce ng ICC. So mga kaibigan, baka makita na lang ho natin. Itong si Digong ay kinuha na ng ICC dahil posible na ito ay hindi i-public. Mga mahal kong taga-subaybay, ang issuance and application of a warrant of arrest doon sa mga tingin ko hindi mahuhuli. In-announce nila ito sa presidente ng Russia, in-announce nila ito sa presidente ng Israel at iba pang mga opisyales. Ito yung mga taong tipong hindi mo mahuhuli, i-announce mo na lang. So ibig sabihin na posible. So hindi pa rin nagkuklose dito ay dating presidente Digong na hindi i-announce, hindi ilihim. Dahil nagbabanta ho ang dating presidente Digong na hindi siya magpapahuli ng buhay. So ibig sabihin ay ang gagawin ng ICC ay i-public ang pag-aresto dito ho kay dating presidente Digong. Sa buong mundo na wanted itong mga ito. So lumalabas, ma'am, doon sa Kaya no news yung presidente ng Israel at saka nung Russia, meron na pong warrant? Yung presidente ng Israel, nag-apply pa lang. Inanaw sila, mag-a-apply kami. Ang aga. Yung sa Russia, meron na. In-issue na namin to. Ang system nun parang, wanted yung mga yan. Pinag-aaralan namin ang kaso ng mga yan. Matindi-tindi. So similar to Russia, for instance, meron ng warrant,
The challenge now is the enforcement. Yun Ano pananaw niyo, ma'am? Pagdating naman, pag sakaling lumabas dito yung warrant, whether it's publicized or it is confidential, how can you imagine this warrant Ay, pinag-uusapan no dito kung magiging confidential, mga kaibigan. Ito ang sagot ni Atty. Conte. being served? Meron na tayong template sa pagkahuli kay Alice Guo, kay Kibuloy, na best friend niya. Kung sakasakaling ang warrant ay ma-issue kay, at gusto namin na ma-issue ito laban kay Presidente Duterte, depende sa ngayon, no, yung parang scenario A, nasa bahay siya. Sabi naman niya, I have nothing to hide. Nasa bahay siya, nasa ilalim ng kulambo niya, kukunin na Baka magtago sa ilalim ng kulambo, Atty. Conte. lang siya ng PNP. He will have to be turned over because essentially, it's an international court. It's the ICC asking for his custody. He will have to be turned over to another national police or Interpol. May magbubuo yung team na maraming ibang paraan, pero ililipat siya ng international custody at dadalhin sa The Hague. Ang isa pang senaryo, ang senaryo B, nako, hindi pa. Ito yung posible ho na mga senaryo na kapag inaresto ho itong si dating Presidente Digong. Huhuli ng buhay sa kanyang 300 na registered firearm, sa kanyang 2,000 daw na private army, magkakaroon ng bakbakan. Pero naging indicator para sa amin ang nangyari kay Kibuloy na hindi uubra yun Yung sabi nga ni Atty. Howie na parang practice run. Yes, kaya hindi uubra sa atin yung ratratan. Hindi naman Yun na ay magiging daan. Ito ay magiging batayan kung paano arestuhin itong si dating Presidente Digong. Kung sakalit manlaban, magtago, hindi magpakita, ay posibleng mangyari itong mag-deploy ng maraming kapulisan katulad ng nasabi dito sa pag-aresto kay Kibuloy. Maliwanag ho yan, hindi ako may sabi according dito kay Atty. Conte. action movie. At maraming magrereklamo at maraming magagalit at magkakagulo talaga. Medyo mahaba po ito. Itong paliwanag ni Atty. Conte, bibigyan ko po ito ng part 2. Ang importanteng mahalaga ho ay according dito sa abogado na si Atty. Conte, lalabas ang warrant of arrest. Yan ang pangako sa taong bayan ngayong taon na ito. Mga mahal kong taga-subaybay, maunawaan po natin na ika nga po hindi siya nagsabi ng anumang buwan, araw, petsa ngayon taon lalabas, basta't ang sinisigurado niya ay itong lalabas at lalabas ang warrant of arrest. Yan po ay si Atty. Conte ay malaki na tawan po ng ICC at malaki po ang access niyan bilang may access, bilang may rumpong ika nga po kinalaman dito sa usapin ng ICC. Kaya't ang mga sinasabi niya po dito sa paglabas ng warrant of arrest at nalalapit na pag-aresto kay dating Presidente Digong ay pawang hindi po fake news. Kaya't buti po yung tayo ay nagkakaintindihan. Nabitin ako, alam kong nabitin rin kayo at marami ko pa dapat na ipaliwanag dito. Wala na po tayong oras. Bigyan po natin ng parto. In reaction, diyan po sa comment section. Inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye, palakpakan.